Mga kaibigan, isa na naman pong pinagpalang araw ang aking bati sa inyong lahat. Kanina po ay nagluto po ako ng ginisang munggo. Isang simpleng ulam pero masustansya po yun kasi may mga halong malunggay. Pero hindi po yun ang ating topic. Tayo po ay pang 19 days na po ngayong araw. Salamat sa Diyos, purihin ang Diyos sa ating pagbabasa ng kanyang salita. Ayan, nasa Exodo chapter 37 na po tayo. At balikan po natin ng konti. Ano po yung ating binasa kahapon, di po ba? Nakakamangha, nakaka-amaze yung mga design, yung mga itinuturo ng Panginoon kay Moises, kung ano ang ilalagay sa tabernakulo, sa altar, sa mga paghahandugan o anong klase ang handog, lahat po yun. Kumbaga meticuloso, perfect. Kasi po ang nagsasalita at nagtuturo kay Moises kung anong gagawin ay wala pong iba kundi ang ating Panginoon. Kaya yung mga ganun pong bagay tanging Diyos lang amang po yun ang nakakaalam. At yung kaalaman, karunungan, katalinuhan na iyon ay ipinasa niya po sa mga nilikha niyang tao, kung bakit meron po tayong architect, meron po tayong mga kapwa-tao na engineer, at kung ano-ano pang mga karunungan patungkol sa paggawa ng mga building, sa mga pag-design, ano po. So, yung pong mga katalinuhan na yan, ay mula po yan sa Diyos. Pero, ang nagrima po talaga sa aking puso, yung dinaanan po natin na ating binasa na kung sino ang nagkasala, ay siya po ang parurusahan ni Yahweh. Ayan, kaya mga kaibigan, magpapatuloy po tayo sa ating pagbabasa. Pagpasensyahan nyo na po dahil yung kurtina ko po ang inyong nakikita ngayon para po malamig sa inyong mga mata. Kasi pag doon po tayo sa terrace, may mga kumakahol na aso, may mga nagagalit na nanay sa kanilang anak kung ano-anong mga ingay po. So, andito po tayo sa ating munting sala, sa ating kubo. Medyo may kaingayan pa rin pero pagpasensyahan nyo na po mga kaibigan. Ang mahalaga ay makakapagpatuloy po ako sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya muli ko po kayong inaanyayahan, pang day 90 na po natin ngayon, at patuloy po nating basahin ang salita ng Diyos. Sa aking mga kapwa senior citizen, sabayan niyo po ako na magbasa ng salita ng Diyos. Chapter 37 po ng Exodo. Ang title po nito ay Ang Kaba ng Tipan. Sabi po dito, medyo nalalaglag po yung ating Biblia at medyo matanda na ang Biblia natin. Sabi po dito, yari sa akasya ang ginawa ni Bezalel na kaba ng tipan, 45 pulgada ang haba, 27 ang luwang, at ganon din ang taas. Binalot niya ng ginto ang loob at labas, at nililisto na ng ginto ang labi. Gumawa siya ng 4 na argolyang ginto at ikinabit sa 4 na paa ng kaban. Tigalawa sa magkabila, gumawa rin siya ng pasanang akasya at binalot ng ginto. Isinuot niya ang mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid upang gawing pasana nito. Ginawa rin niya ang lukluka ng awa. Ito'y dalisay na ginto, 45 pulgada ang haba at 27 naman ang luwang. Ang magkabilang dulo nito ay iginawa niya ng 2 kerubing yari sa lantay na ginto. Tigisa sa magkabilang dulo, ikinabit niya itong mabuti sa luklukan ng awa. Kaya ito at ang mga kerubin ay parang iisang piraso.
Magkaharap ang mga kerubin at nakatungo sa luklukan ng awa. Nakabuka ang kanilang mga pakpak na parang nilulukuban ito. Ang mesa. Gumawa rin ng mesang akasya si Bezalel. 36 na pulgada ang haba nito, 18 ang lapad at 27 ang taas. Binalot niya ito ng ginto at nilistonan din ng ginto ang paligid. Nilagyan niya ito ng sinipang 4 na pulgada ang lapad at pinaligiran din ng moldurang ginto. Gumawa siya ng 4 na argulyang ginto at ikinabit sa mga sulok na may paa nito. Malapit sa sinipa, iginawa rin niya ang mesa ng mga pasanang akasyang binalot ng ginto. Gumawa rin siya ng mga kagamitang ginto para sa mesa, mga plato, tasa, banga at mangkok para sa handog na iinumin. Ang ilawan. Gumawa siya ng ilawang ginto. Ang tagda nito'y pinitpit na ginto, gayon din ang patungan. Ang mga palamuti nitong bulaklak, ang buko at mga talulot ay parang iisang piraso. 6 ang sanga nito, tigatlo sa magkabila. Bawat sanga ay may 3 magagandang bulaklak na parang almendro, may tampok at may talulot. Ang tagdan ay may tag-4 ding buko tulad ng nasa sanga. May isang buko ng bulaklak sa ilalim ng bawat pares ng sanga. Ang mga buko, mga sanga at mga tagdan ng ilawan ay iisang piraso ng pinitpit na ginto. Ang ilawan ay ginawa niya ng 7 ilaw na may kasamang pang-ipit na mitsa ng bandeha. Pawang lantay na ginto. Ang nagamit sa ilawan ay 100 libi ang ginto. Ang paggawa ng altar na sunugan ng kamanyang. Ang ginawa niyang altar na sunugan ng kamanyang ay akasya. Ito ay parisukat. 18 pulgada ang haba, ganoon din ang lapad at 3 talampakan ang taas. Ang altar at ang mga sungay nito ay parang iisang piraso. Ang ibabaw nito'y nilatagan ng dalisay na ginto. Ang mga gilid at ang mga sungay ay binalot din ng ginto. Pagkatapos, nilagyan ng moldurang ginto ang paligid nito. Gumawa siya ng 2 argulyang ginto at ikinabit sa magkabilang gilid sa ibaba ng liston para pagsuotan ng pasanan. Gumawa pa rin siya ng pasanang akasya at ito'y binalot din ng ginto. Ang langis na pampahid at ang kamanyang. Si Bezalel din ang naghalo ng langis na pantalaga at ang dalisay sa kamanyang at ito'y parang ginawa na talagang manggagawa ng pabango. Chapter 38 na po tayo mga kaibigan. Ang altar. Akasya rin ang ginamit ni Bezalel sa paggawa ng altar na sunugan ng handog. Ito'y parisukat, 7 talampakat kalahati ang baba, ganoon din ang luwang, 4 na talampakat kalahati naman ang taas. Ang mga sulok nito'y nilagyan niya ng sungay na parang binuo mula sa altar at binalot ng tanso. Gumawa rin siya ng mga kagamitang tanso para sa altar, palayok, pala, palanggana, malaking tinidor at apuyan. Gumawa siya ng salasalang tanso at ikinabit sa ilalim ng baitang sa kalahatian ng altar. Gumawa siya ng 4 na argulya at ikinabit sa 4 na sulok ng salasala para pagsuotan ng pasanan. Akasya rin ang ginawa niyang pasanan. Binalot niya ito ng tanso at isinuot sa mga argulya sa gilid ng altar. Tabla ang ginamit niya sa paggawa ng altar kaya't ito'y may guwang sa gitna. Ang palangganang tanso. Gumawa nga siya ng palangganang tanso at tanso rin ang patungan. Ang ginamit niya rito ay ang salaming tanso ng mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo. Ang patio ng toldang tipanan.
Pagkatapos, ginawa niya ang patio at pinaligiran niya ng mamahaling tilang leno at sa gawing timog ay 50 yarda ang haba ng tabing at ito'y ikinabit niya sa 20 posting tanso na itinayo sa 20 tuntungang tanso rin. Pilak naman ang mga kawit at buras na ginamit niya. Gayon din ang ginawa niya sa gawing hilaga. 50 yarda ang mga tabing na ikinabit sa 20 posting tanso na itinayo sa 20 tuntungang tanso. Pilak din ang mga kawit at baras na ginamit dito. Sa gawing kanluran naman, 25 yarda ang haba ng tabing. Isinabit niya ito sa 10 posting nakatindig sa 10 tuntungan. May mga kawit at baras na napilak. 75 talampakan ang luwang ng harapan ng patio at sa gawing silangan sa isang silid ng pintuan ay may tabing na 7 yarda at kalahati ang lapad at nakasabit sa 3 posting nakatindig sa 3 tuntungan. Ganon din sa kabilang gilid, kaya ang 2 gilid ng pintuan ay may tigisang kortinang 7 yarda at kalahati ang lapad. 3 poste at 3 tuntungan ng poste. Lahat ng tabing ng patio ay mamahaling kayong lino. Tanso ang tuntungan ng mga poste at pilak naman ang mga kawit ng poste. Gayon din ang mga baras. Ang tabing ng pintuan ay mamahaling lino at lanang asol, murado at pula. Magandang-maganda ang borda nito. Ang lapad nito ay 10 yarda, 20 kalahati naman ang taas. Tulad ng tabing sa patio, ito ay nakasabit sa 4 na posting nakatindig sa 4 na tuntungang tanso. Ang mga kawit nito at gabilya ay pawang pilak. Tanso naman ang mga tulos na ginamit sa tuldang tipanan at sa tabing ng patio. Ang metal na ginamit sa tabernakulo. Ito ang listahan ng mga metal na nagamit sa tabernakulo na pinaglagyan sa kaba ng tipan. Ang listahang ito ay ginamit ni Moises sa mga Levita sa pangunguna ni Itamar na anak ni Aaron. Lahat ng iniutos ni Yahweh kay Moises ay ginawa ni Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur. Buhat sa lipi ni Juda, ang pangunahin niyang katulong na si Aholiab ay anak ni Ahisamak at buhat naman sa lipi ni Dan. Siya ay mahusay mag-ukit, isang dibuhista at manghahabi ng pinong lino at lanang asol, murado at pula. Lahat ng gintong nagamit sa sanktuaryo ay umabot sa 2,195 na libra. Ayon sa timbangan sa templo, ang lahat ng ito'y handog kay Yahweh. Ang pilak namang ibinigay ng mga napabilang sa senso ay umabot sa 7,515 libra. Ayon din sa timbangan sa templo. Ito ang kabuuan ng lahat ng ibinayad ng mga napabilang sa senso na umabot naman sa 603,550 mula sa 20 taon pataas. Sa bawat isa ay nagbigay ng kaukulang halaga ayon sa timbangan sa templo. Ang mga pilak na nagamit sa mga tuntungan ng sanktuaryo at tabing ng patio ay 7,500 na libra. 100 tungtungan ng tiga 75 libra. Ang 70 libra ay ginamit sa mga kawit na poste, sa mga dulo nito at sa mga baras. Ang tansong inihandog kay Yahweh ay umabot naman sa 5,310 na libra. Ito ay ginamit sa mga tuntungan sa pintuan, sa altar at sa salasalang tanso. Gayon din sa lahat ng gamit sa altar, sa tuntungan sa paligid ng patio at tungtungan ng hamba ng pinto at sa lahat ng tulos sa ginamit sa paligid ng tabernakulo. Chapter 39 po, ang kasuotan ng mga saserdote. Ginawa nila ang kasuotan ni Aaron ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Lanang asol, morado at pula ang ginamit nila sa kasuotan ng mga saserdote. Minsan na mainam na lino, lanang asol, morado at pula ang ginamit nila sa ephod. Ang ginto ay pinitpit nila ng manipis at ginupit ng pino, parang sinulid at inihalo sa paghabi
sa lanang asol, murado at pula at sa mainam na lino. Ang ephod ay kinabitan nila ng malapad na tirante na siyang nagdudugtong sa likod at harap. Kinabitan din nila ito ng isang magandang sinturong kamukha ng ephod na yari rin sa mainam na lino at lanang asol, murado at pula at binordahan din ng mga hibla ng ginto. Tumaba sila ng mga batong kornalina, iniayos nila ito sa gasting ginto at iniukit dito ang pangalan ng mga anak ng Israel ng mayari para itong isang magandang pantatak. Ang mga bati kinabit nila sa tirante ng ephod upang maalala ang mga anak ng Israel. Ginawa rin nila ito ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng pictorial, magandang-maganda ang borda nito, tulad ng ephod at tiyari din sa mainam na lino at lanang murado at pula at may suksok na ginto. Ito'y nakataklob at parisukat. 9 na pulgada ang haba, ganoon din ang lapad. Kinabitan nila ito 4 na hilira ng mamahaling bato. Sa unang hanay ay ruby, topasyo at karbungko. Sa ikalawa naman ay esmeralda, sapiro at brilyante. Sa pangatlo ay jacinto, agata at ametista. Sa pang-apat ay berilo, cornalina at haspe. Lahat ng ito ay nakalagay sa ingasting ginto. 12 lahat ang batong ginamit. Sa bawat isa ay nakaukit na maganda ang pangalan ng bawat anak ng Israel. Naglubid sila ng pinitpit na ginto at ito ang ginawang panali sa pictorial. Gumawa rin sila ng 2 ingaste at 2 singsing na ginto na ikinabit nila sa 2 sulok ng pictorial sa gawing itaas. Itinali nila sa singsing ang tigisang dulo ng mga nilubid na ginto. Ang kabilang dulo naman ay itinali nila sa 2 ingaste sa tirante ng ephod. Gumawa rin sila ng 2 singsing at ikinabit sa 2 sulok sa gawing ibaba ng pictorial. Gumawa rin sila ng 2 singsing na ginto at ikinabit sa ibaba ng tirante sa may tahi. Sa itaas ng pamigkis ng ephod, ang singsing na pictorial at ng ephod ay pinagkabit nila ng korderong asol para hindi magkahiwalay. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa sila ng maluwang na barong kasuson ng ephod. Ito yari sa lanang asol at may suotan sa liig. Ang butas ay may tutop para hindi matastas. Ang laylayan ito inilagyan nila ng mga palawit na tela, maliliit na bunga ng granada. Ang mga ito yari sa punong lino at lanang asol, murado at pula. Gumawa rin sila ng mga kampanilyang ginto at ikinabit sa laylayan ng pagitan ng mga palawit. Kaya ang laylayan ay may isang hilira ng mga palawit na mukhang granada at mga kampanilyang ginto. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng abito para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang mga ito yari sa pinong lino at ganoon din ang turbante, ang mga gura at ang mga kurto. Ang pamigkis naman ay yari sa pinong lino, lanang asol, murado at pula at binordahan ng maganda ayon sa utos ni Yahweh. Ang turbante ginawa nila ng palamuting ginto at may nakaukit na ganitong mga salita, nakatalaga kay Yahweh. Ito'y itinali nila sa turbante sa pamagitan ng kordong asol tulad ng utos ni Yahweh, ang kayarian. Natapos silang gawin ang turdang tipanan ayon sa iniutos ni Yahweh, gayon din ang lahat ng kagamitan doon. Ipinakita nila kay Moises ang lahat ng tabernakulo, ang tulda at lahat ng gamit dito. Ang mga kawit, ang mga bestidor, trabisanyo, tukod at mga tuntungan nito, ang mga pang-atip na pinulang balat ng tupa, balat ng kambing at ang mga tabing, ang kaba ng tipan, ang mga pasanan nito at ang mga luklukan ng habag. Ipinakita rin nila ang mesa at ang mga kagamitan nito, ang tinapay na panghandog sa Diyos, ang ilawang ginto, ang mga ilaw at ang iba pang kagamitan nito, at ang langis para sa mga ilaw, ang altar sa ginto, ang langis na pantalaga, ang kamanyang at ang
tabing para sa pintuan ng tulda. Ipinakita rin nila ang altar na tanso kasama ang salasalang tanso, ang mga pasanan at lahat ng kagamitan ng altar, ang palangganang tanso at ang patungan nito, ang mga tabing para sa patio, at mga tukod at mga tuntungan nito, ang tabing sa pagpasok sa patio, ang mga tali, ang mga tulos para sa tulda at lahat ng kagamitan sa paglilingkod sa loob ng tuldang tipanan. Ipinakita rin nila ang sagradong kasuotan ng mga saserdote, ang sagradong kasuotan ng mga saserdoting si Aaron at ang kasuotan ng kanyang mga anak na maglilingkod bilang mga saserdote. Sa lahat ng ito'y ginawa ng mga Israelita ayon sa niutos ni Yahweh kay Moises. Ang mga ito'y isa-isang tinignan ni Moises at binasbasa ng matiyak na nangyari iyon na sa inuutos ni Yahweh. Chapter 40, ang pagtatayo at ang pagtatalaga sa tuldang tipanan. Sinabi ni Yahweh kay Moises sa mga araw na unang buwan, ilayo mo ang tuldang tipanan, ilayo mo sa loob nito ang kaban ng tipan at tabingan mo. Ipasok mo ang mesa at ipatong mo roon ang kagamitan niyon. Ipasok mo rin ang ilawan at iayos ang mga ilaw. Ang altar na gintong susunugin ng kamanyang ay ilagay mo sa tapat ng kaban ng tipan at kabitan mo ng tubig. Kabitan mo ng tabing ang pintuan nito. Ang altar namang sunuga ng mga handog ay ilagay mo sa harap ng tuldang tipanan. Ilagay mo naman sa pagitan ng altar at ng tulda ang palanggana at lagyan mo ng tubig. Pagkatapos paligiran mo ng tabing ang patio at ikabit ang tabing ng pintuan nito. Pagkatapos kunin mo ang langis ng pantalaga at wisikan mo ang buong tulda at ang lahat ng kagamitan doon. Italaga mo iyon at ang lahat ng kagamitan doon upang maging sagrado. Isunod mong italaga ang altar na sunuga ng mga handog at ang mga kasangkapan nito upang maging ganap na sagrado. Pahiran mo ng langis ang palanggana at ang patungan nito upang maging sagrado rin. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay dalhin mo sa pintuan ng tabernakulo at paliguan mo roon. Pagkatapos isuot mo kay Aaron ang sagradong kasuotan at pahiran mo siya ng langis sa ganitong paraan mo siya itatalaga bilang saserdote ko. Palapitin mo rin ang kanyang mga anak, bihisan mo at pahiran ng langis tulad ng ginawa mo sa kanilang ama upang makapaglingkod sila sa akin bilang mga saserdote. Dahil sa pagkapahid nito sa kanila ng langis, nanatili silang mga saserdote habang panahon. Ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ni Yahweh. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng 2 taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tuntungan nito. Itinayo ang mga bastidor, isinuot sa mga argolya ang mga trabesanyo at itinayo ang mga poste. Nalatagan niya ng luna ang ibabaw nito at inatipan tulad ng utos ni Yahweh. Isinilid niya ang kaban, ang mga tapyas sa batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa loob ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ni Yahweh. Ang misa ay nilagay niya sa loob ng tulda sa gawing hilaga sa labas ng tabing tulad ng utos ni Yahweh. Ipinatong niya sa mesa ang tinapay na panghandog. Inilagay niya ang ilawan sa gawing timog at tapat ng mesa at iniayos ang mga ilaw tulad ng utos ni Yahweh. Inilagay niya ito sa loob ng tabernakulo, ang altar na ginto sa harap ng tabing. Dito niya sinunog ang kamanyang tulad ng utos sa kanya ni Yahweh. Ikinabit niya ang tabing sa pintuan ng tulda
Ang altar na sunugan ng mga handog ay nilagay niya sa harap ng pintuan ng tabernakulo at dito niya inialay ang mga handog na nasusunugin at mga handog na pagkain. Tulad ng utos ni Yahweh, inilagay niya ang palanggana sa pagitan ng tuldang tipanan at ng tuldang nilalagyan ng tubig. Doon naghuhugas ng paa at kamay ang Mauricio, ng kamay sina Moises, Aaron at ang kanyang mga anak. Tuwing papasok sila sa tuldang tipanan o paglapit sa altar, naghuhugas sila tulad ng utos ni Yahweh kay Moises. Pinaligiran niya ng tabing ang tulda at ang altar. Tinabingan din niya ang pintuan ng patio. Ginawa ni Moises ang lahat ng dapat gawin. Ang ulap at ang tabernakulo. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ni Yahweh. Hindi makapasok si Moises pagkat nanatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulan mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulan, hindi sila nagpapatuloy hanggang hindi tumaas ang ulap. Hindi sila lumalakad kung araw ang ulap ng kapangyarihan. Saan ba yun? Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy hanggat hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Ayun po. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi na ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar. Nakitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Yan po ang kabuuan na kwento ng Exodo. Mula po sa Book of Genesis, mula po sa simula ng kanilang kwento, mula po kay Jacob o kay Israel, hanggang napunta si Jose sa Ehipto, hanggang sa doon na po sila nanatili. Yan po ang mga pinagawa ni Yahweh kay Moises. Mga nakakamanghang mga bahagi ng tabernakulo, ng altar, ng mesa, kung ano paman. Pati po ang suot ni Aaron at ng kanyang mga anak. Sila po yung mga saserdote na pinili ng ating Panginoon. Bukas po ay magsisimula po tayo sa Levitico. Levitico po ang kasunod ng Exodo, Genesis, Exodo, Levitico. At malalaman po natin ang mga nangyari sa buhay ng mga Israelita na inalis ng Panginoon sa Ehipto bilang mga alipin. Ay binigyan po sila, pinangakuan po sila ni Yahweh ng isang lupang sagana, ang lupang pangako. Kaya mga kaibigan, sa buhay po ng isang tao ay hindi po agad-agad na nakakabuo po tayo ng mga bagay na gusto natin, gaya po ng mga desisyon, mga plano o kung ano man ang gagawin natin sa bawat araw. Kailangan po talaga ay pakinggan din po natin ang boses ng ating Panginoon, yung kanyang mga instructions, kung ano po ang pwede nating gawin upang sa ganon, lahat po ng ating gagawin na naayon sa kalooban ng Diyos, ito po ay magkakaroon ng magandang resulta. Ano po? Salamat sa buhay ni Moises, dahil si Moises po talaga ang isa sa tao na pinili ng Panginoon na masunurin. Sa dami ng instructions ni Yahweh, pero nabuo po ng maayos, maganda lahat. Ibig sabihin, na isulat ni Moises ang lahat ng mga sinabi o instruction ng Panginoon, at maliban siguro sa kanyang pagsusulat o paglilista ay nakaukit pa ito sa kanyang puso't isipan. Ano po? Kaya ngayon po ay hindi na po ganun kahirap yung kaba ng tipan
na pinaingatan ng Panginoon sa mga Israelita sa pangunguna ni Moises, ni Aaron, ni Josue, dahil ngayon po ay sa bawat tahanan natin ay narito po ang kabanang tipan. Wala pong iba kundi ang Biblia na punong-puno ng kapangyarihan ng salita ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, bago pa man po natin buuhin ang mga bagay na nais nating gawin, ay unahin po muna natin na hilingin sa ating Panginoon ang instruction, ang kanyang kalooban, at ang kalooban ni Yahweh ang masunod sa lahat-lahat ng ating mga nais na gawin sa ating mga buhay. Dahil ang Diyos po ay napaka-perfect po kapag siya po ang nagturo sa atin. Hindi po ito magkakamali. Kaya mga kapatid, mga kaibigan ko, mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyong muli, sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Purihin si Yahweh dahil pang day 19 na po natin ngayon. Nakakatuwa po ang Panginoon. Talaga pong ang kanyang gabay at patnubay ay sumasa atin po sa bawat araw. Kaya dito ko na po muli tatapusin ang ating video at loobin ng Panginoon na sa araw ng bukas ay nandito pa rin po ako at atin pong ipagpapatuloy ang pagbabasa ng salita ng Diyos dito po sa Relimix Stories sa YouTube channel. At maraming salamat po sa inyong pagiging bahagi ng aking ginagawa dito sa social media. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen.